Hello mga ka-backyard, magandang umaga. So ipakita ko sa inyo kung ano yung mga ipinapakain ko sa aking mga alagang ibon na kung tawagin ay kulasiman. Ito mga ka-backyard ay napaka-importante. Sa tagal kong nag-iibon at sa dami kong alaga, so super proven na ito. Itong halaman na to ay halamang damo lamang na makikita kung saan-saan, sa bakanting loting o nasa tabing daan, na hindi nila pinapansin. Ngunit napaka-importante nito. So ang benefits po ng kulasiman is naging aggressive po ang cock in terms of mating sa kanilang breeding. So pag once isa ka sa namroblema na medyo mahina ang mating ng iyong alagang ibon, so advice ko sa iyo ka-backyard, humanap ka ng kulasiman at bigyan mo ang iyong alagang breeder tiyak na marami kang mga painakay na ma-harvest. Dahil proven ko na to na maganda talaga ang kulasiman in terms of breeding. Dahil nga nakapagbibigay siya ng magandang mating sa ating mga pairing na ipinagpares. At kung isa ka sa baguhan sa pag-aalaga ng ibon at hindi mo pa alam kung ano ang postura ng kulasiman, so tingnan mo lang ang nasa video ko ka-backyard. So yan po ang perfect na postura ng kulasiman na pwede mong makita sa tabing daan, sa gilid ng iyong bahay, o di kaya sa bakuran ng iyong kapitbahay na maganda at mainam sa ating mga alagang ibon na isinasalang for breeding. So ang pagbibigay ko po ng kulasiman is nagbibigay po ako sa mga ibon ko na may mga inakay, ibon ko na nasa flying cage, at saka yung mga isinasalang ko for breeding. So binibigyan ko po ang aking mga alagang parakeets, budgies, cockatail, African lovebirds, Indian ringneck, sanconyor, at marami pang iba na ibon na pwede nating bigyan ng kulasiman. Dahil nakakatulong po ito sa kanilang kalusugan at lalong-lalo na sa kanilang mating season in terms of breeding. So naisipan kong i-vlog ang topic na to ngayon mga ka-backyard dahil mayroon po tayo mga maraming baguhan sa larangan ng pag-iibon na nagkakamali sa pagpapakain ng kulasiman sa kanilang ibon. So iba po ang nakuha nilang pagkain, so hindi po kulasiman, na ikinasanhi po ng pagkamatay ng kanilang ibon. So para hindi kayo malito mga ka-backyard, tingnan nyo ng maigi ang picture na inilagay ko sa aking video dahil yan po ang perfect picture sa kulasiman na pwede natin ipakain sa ating mga alagang ibon. At ngayon mga ka-backyard, mag-start na tayong mamigay ng kulasiman sa aking mga alagang ibon. So tingnan natin kung ano ang reaksyon nila pag once namigay tayo ng kulasiman. So ayan, hindi pa nga nakapasok ang kulasiman sa loob ng flying cage ng aking mga Prellback Hagoromo parakeets mga ka-backyard, ay kumakain na sila ng dahon na inilagay ko sa gilid ng kanilang cage. So ayan. Actually mga ka-backyard, ang mga ibon na to, sanay na sanay talaga sila na pinapakain ko sila ng kulasiman at ito ang pinakagusto nila na part pag once namimigay ako sa kanila. So ayan, ipinasok ko na ang aking kamay. So tingnan nyo mga ka-backyard, pag once sanay na sanay ang ating alagang ibon na binibigyan natin sila ng mga ganitong klaseng pagkain at saka sinasanay natin sila sa ating presensya na palagi nila tayong nakikita na tayo yung nag-aalaga sa kanila. So ganyan po ang nakikita natin. So maamong-maamo po sila sa kanilang amo o yung nagmamay-ari sa kanila. Ang mga ibon na nga pala na ito mga ka-backyard, isinihanda ko po sila dahil plan ko na gagawa ako ng colony cage sa aking mga Prellback Hago na mga parakeets. So pag once na tapos na akong gumawa, so ililipat ko na sila doon sa aking colony cage sa kanila. So update ko kayo mga ka-backyard pag once naka-start na akong gumawa ng colony cage nila. Dahil gustong-gusto ko talaga ang mga mutation na Hagoromo dahil sa angkin nilang napakagandang postura, and then yung mga crest nila, tapos yung petal sa likod. So napakaganda talagang tingnan. Kaya binabala ko na gumawa ako ng
colony cage sa aking mga pearlback hagaw pag once hindi na ako busy sa trabaho. So yun na siguro yung time na makagawa tayo at ma-update ko sa inyo para makita din ninyo kung ano mga kaganapan na nangyayari dito sa aking munting ibunan. By the way mga kabakyard, medyo napalayo na yung topic natin. So balik tayo sa reaction ng aking mga alagang parakeets budgerigar. So ayan. So yan po ang reaksyon ng aking mga ibon pag once namimigay ako ng kulasiman. So gustong gusto talaga nila at takam na takam sila sa kulasiman na inilagay ko sa loob ng kanilang flying cage. At dito naman sa aking kukatil mga kabakyard, nilagyan ko din siya para makatikim siya. At dito naman sa project ko na yellow TCB English Budgie. So good news, bumaba na po ang kanyang inakay. At maganda po ang resulta dahil dalawang ito is magkagaya po sila sa back-to-back yellow TCB na English Budgie na parents nila. So ayan ang nakikita nyo mga kabakyard na nasa pakainan. So yan po ang unang inakay na lumabas. Actually ang inakay na to mga kabakyard is dalawa lang sila dahil nga first time pang maging parents ng parisa na to. So ang parents po dyan is yung nasa pintuan ng nest box at saka yung nasa gilid. So sila po ang parents. So halatang-halata natin ang kak mga kabakyard dahil sa napaka-blue niya na ilong at saka ang male is yung medyo brownish. At saka itong nasa baba, ito yung cute nila na inakay mga kabakyard at napakaganda talaga. So successful ang project natin sa ating English Budgie yellow TCB dahil nakabigay siya ng napakagandang inakay. So ayan, nakikita nyo ang cute ng kanyang inakay. At saka yung kapatid niya mga kabakyard is nasa loob pa. At ito naman yung reaction mga kabakyard sa Spangle pearlback hago ko. At itong back-to-back RB material para kids. So ayan po ang reaction nila. At ito naman yung mga new harvest ko mga kabakyard for the month of October. So nung last vlog ko sa inyo is bumili ako ng cage nila para gawing nursery cage sa aking mga bagong pababa na painakay. So ngayon ito na po lahat ang mga harvest ko. So medyo malakas na sila at saka maganda na ang shape ng kanilang katawan. So inihalo ko pala ang kangkong mga kabakyard sa kulasiman para ma-educate ko sila na kumain ng kangkong. Actually sanay na ang mga ibon na to sa kulasiman dahil marami namang kulasiman dito sa aking bakuran. At saka ngayon is isinanay ko sa kanila ang kangkong para by next day pag once nagbigay ako sa kanila ng mga gulay is ma-educate na sila. So ito po ang result mga kabakyard sa kulasiman at saka kangkong na isinama ko sa loob ng flying cage nila. Actually gustong gusto ng mga ibon na to ang ibinigay kong pagkain sa kanila ngayon. At saka nakikita nyo naman mga kabakyard ang ganda ng pearlback hago ko ng mga painakay. So astig na astig talaga sila. At saka malulusog po ang mga inakay natin ngayon. So pag once may may marami kayong kulasiman sa inyong mga bakuran, so kunin nyo yan mga kabakyard, alagaan nyo dahil malaki ang tulong yan sa inyong mga alagang ibon na isinasalang for breeding. Lalong-lalo na kung medyo nahirapan ka na mag-mate ang iyong parisa na ibon. So hindi naman talaga natin yan maiwasan mga kabakyard sa pag-aalaga ng ibon na mayroon talaga tayong ibon na ang tagal mag-mating, ang tagal mag-itlog. Kahit binigyan na natin ng mga vitamins, kahit ano-anong vitamins na ibinigay natin sa kanilang tubig, so hindi pa rin. So try mo mga kabakyard na magbigay ka ng kulasiman. Dahil proven na po yan sa aking mga ibon dito na isinasalang for breeding. Napakaganda talaga ng result sa kulasiman. At saka marami talaga sila mga painakay na maibigay sa'yo. So hanggang sa muli mga kabakyard, dito na magtatapos ang video natin. Maraming salamat sa panonood. Don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga ilalabas ko pang videos patungkol sa ating mga alaga.